Welcome back sa Usapang Matino dito sa Net25. At bisita natin ngayon ay si Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista at dating opisyal o direktor sa investments na doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-usapan natin ngayon ang ekonomiya at ano na ba ang kalagayan ng ating bansa. In terms of inflation, utang, yung income, at lalo na ngayon na may balita na ang remittances ng ating mga OFW ay humina dahil din po sa inflation sa buong na nangyayari sa buong bansa. So, welcome back, Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat, Attorney Bing, at I'm always happy to be here with you kasi masaya kang kausap. Salamat po. Try po natin na yung mga economics na mga term ay maitatagalog natin, Ma'am Cora. So, simula po tayo, Ma'am Cora, sa inflation kasi ito po talaga ang pumapatay na sa gutom sa mga Pilipino ngayon, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Well, naglabas na sila ng inflation number ng Mayo at tumaas pa rin to ng 6.8%. So medyo humina ng konti pero mataas pa rin yan kasi pinanggalingan natin mga 2% lang, di ba? At ang naging major reason yan is yung nga yung pagtaas ng presyo ng krudo sa pangdaigdigang merkado at naapektuhan ng gasolina, ang diesel at saka lahat ng mga bilihin sa ating ekonomiya. Dahil din sa ayaw pa rin ni BBM na ibaba or tanggalin muna ang VAT sa gasolina, krudo, at mga gasol at kerosene. At may hiling pa tayo na wag munang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga gasol at kerosene. Pero ayaw pa rin ibaba. Ayaw pa rin gawin yan ni BBM. Dahil nga, ang sabi nyo noon po, ang dahilan kasi niyan ay meron silang revenue target. Ngayon, pag hindi nila na-achieve yun, hindi lalabas yung unprogrammed funds. yun. At saka yung unprogrammed funds na yan, yan po yung parang alkansya ni President BBM. Wala pong nakalagay dyan kung magkano pwede niyang ilabas. Basta may pondo siya, pwede niyang ilabas from the unprogrammed funds sa General Appropriations Act o National Budget. At pwede niyang itayo ng kung ano-ano, di ba? Yung mga infrastructure. In fact, dyan din galing ang maraming funds para sa naginawa at ginamit sa ghost flood control projects noong past na year. So, kumbaga yan ang kanilang gatasan. yun ang kanilang gatasan. Yun ang milking cow ng BBM administration. Kaya hindi po nila tinatanggal o ayaw nilang ihinto ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa gasolina, krudo, kerosene at sa gasol. Kaya, Ma'am Cora, pwede niyo bang kwento sa mamamayang Pilipino, ano na po ang, kumbaga, ano na po ang state of the economy in general and then specific po tayo hanggang doon po sa mga kautangan ng BBM administration? Ayun na nga. So, di ba nung first quarter na ilabas na nila na tumaas ng 2.8% lang ang ekonomiya natin na dapat ay kaya natin actually kung magandang pagmamaneho niya ng ekonomiya, kaya natin umangat ng 6 to 7% na na-achieve na in the past, no? Pero ngayon, kita mo, pababa talaga ng pababa yung pag-angat ng ating ekonomiya. Syempre, ang suma total niyan, maraming mawawala ng trabaho. At ngayon po ay 2.4 million ang walang trabaho. Oo, mga ganyan. So, 4.6% ang unemployment rate. Pero ang mas nakakabahala, tumaas yung underemployment to 15%. Oh my goodness. Dati nag-usap tayo dito, 8% lang yun. Oo. So, parang halos kasing pantay na yan nung nangyari nung lockdown. Oh my So, ganyan. So, ibig sabihin, maraming contractuals ngayon, di ba? Kasi, ibig sabihin ng underemployment, kulang sa oras yung trabaho nila. Correct. So, kulang din yung kinikita nila. So, malamang below minimum wage kasi kulang sa oras. At below din sa kanilang napag-aralan.
Kumbaga, yun ang underemployment. Kaya kung bumalik na tayo sa level ng panahon ng COVID, ang underemployment, ay malala ito, Ma'am Cora. Hindi ito minor na problema sa ekonomiya ng Pilipinas. Malala na ito. At saka alam mo, attorney, yung employment, hindi yan dahil sa inflation. Dahil yan sa kakulangan ng investors. Correct. Okay? Kasi ano Yung na mga bang foreign direct investment ngayon? Yung foreign direct investment bumagsak ng 17% in the first 4 months of this year, no? So ibig sabihin talagang mahina yung kumpiyansa ng mga namumuhunan dito sa Pilipinas. Oo. At saka yung stock markets below 6,000 index. Oo. So, talagang halatang-halata na parang hindi na maiangat ni BBM ang ekonomiya natin sa loob ng 2 taon na siya nakaupo pa. Pero ano ba yung narinig Yan ko ang- na gusto pa niya mag-extension pa siya? Aray ko po. Yan ang masakit sa corruption kasi sa kanila hindi nila nararamdaman ang epekto niyan kasi komportable buhay nila. Pero yung masang Pilipino, yun ang apektado kasi nawawalan ng trabaho o kaya contractual sila, kulang. Tapos tumataas ang presyo ng bilihin. Oo. Diba? So, hindi ko alam kung kaya pa ng ekonomiya natin ng additional 2 years, no? Pero talagang malala na yung sitwasyon. Mamaya pag-uusapan natin yung kautangan ng ating gobyerno. Yung pala, kasi- yung debt ng binabayad natin ng gobyerno natin, tama ba ako? 2 trillion? 2 trillion pesos every year? Actually, binabayad sa kautangan? ito nga yung debt, punta tayo dun sa debt service, no? May kodigo ko kasi maraming numero ito. So, yung ating debt service nung January to April, umabot ng 1.05 trillion. Okay? So, halos kasing laki na yan nung buong taon na binayaran nung 2022. At ang nagpataas niyan talaga yung principal payments. Kasi yung principal, tumaas siya to 716 billion na galing sa 335 lang. So more than na 100% yung tinaas. Ng bayad utang? Sa ano pa lang yan, principal. Sa principal loan. Oo. Yung interest tumaas din to 337 billion from 287. Kaya ang suma total niya 1 trillion point 05. 1.05 trillion. Ganyan. Galing yan sa 623 lang billion. So every year yan, kailangan bayaran yan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, alam mo yung kinita ng gobyerno, yung revenues, no, total revenues was 1.6 trillion. Okay, 1.6 trillion. I-compare mo dun sa binayaran na utang is 1 trillion, 1.05 trillion. So almost 70% na nung kinita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya naman, ayaw nilang tanggalin talaga ang VAT o ibaba yung VAT eh. Kasi diyan nila tayo ginagatasan. Oo. Kaya talagang dapat talaga ibaba na yung VAT na yan eh. Yung 12% VAT, yung pamatay talaga yan sa Pilipino. Pamatay. Ang long-term effect nito kasi, palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, Binabayad lang sa utang. hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% Malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon 65. Pambira ka naman, BBM, oh. Ganyan kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos, Talo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, Magkano? 395 billion lang. Pero nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka siyempre mataas din inflation nun, martial law yun eh, tsaka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300-something billion lang. Almost 400 billion. O sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. pambira, big time talaga si BBM, oh. Hindi na billion-billion ang utang. Trillion ang utang. Kaya sabi niya,
pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa doon sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya yung utang 3 na taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan Oo. natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness! 165,000, kapapanganak lang ng baby, may utang na yun, nababayaran niya. Kukunin yun sa taxes niya. Yeah. Kung may trabaho pa siya. So, Diba? yun yung nakakalungkot. Kasi nung time nung tatay niya, di ba, nagka-debt crisis tayo. It took us 20 years to get out of the IMF program. Martial law. Oo, kasi nag-martial law, kasi sobrang utang. Ang saving grace ngayon, nung anak, si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Magkano? meron tayong $104 billion na Reserve. reserves, Oo. dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly, OFWs. Kasi nga, right now, wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong export income, no? Export receipts. Kaya, So, kaya yung, po napakahalaga ng ating mga OFW. Yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin Diba? nyo na lang, yung kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo di ba? Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth? Kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil may sila naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinaing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan, ay hindi pa na pagbibigyan, pero nagbibigay sila sa ating ekonomiya at bansa ng $40 billion. Collectively, yes. Total sa bawat taon. Oo. At sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW ay talagang Bagsak na talaga yung bagsak na. Dahil yung turismo natin ay bagsak din. Investments, bagsak. Investments Bagsak. below 12 feet below the ground. Saka yung ating gross domestic product ay mababa din. Di Kasi ba? nga hindi rin na makabigay ng trabaho ang gobyerno dahil marami na silang na-siphon off na pera So ngayon, dahil nga marami ng investigasyon sa flood control, hindi man sila makagawa ng malalaking proyekto. Kaya walang construction. Walang trabaho. So, walang trabaho. Yung mga construction workers dati, Oo. wala hong trabaho ngayon. Kaya po taas yung unemployment at saka underemployment. Hindi mo napapansin, attorney, wala ka maririnig na bidding ng mga big projects. Unlike in the previous administrations, talagang maraming mga pinapabid out na airports, na mga major Build. roads, bridges. Private-public partnerships. Oo, ngayon wala kang maririnig. Saka wala akong narinig ng mga ibang bansa na nagdo-donate ng mga infrastructure. Yung train system nga sa Mindanao, pinakancel nila Oh, bakit daw? Hindi ko alam. Kasi siguro legacy project ni Duterte. Ayaw talaga nila sa Mindanao, Oo. grabe. Saka yun nga kasi syempre legacy project ng kanilang opposition. Oo. Kaya isa naman din yan sa hinaing ng mga taga Mindanao. Kung kaya gusto nila, taga Mindanao ang presidente. Kasi lahat naman po ng pondo at mga development ay nandito lahat sa Luzon at sa Metro Manila. Kaya paano na lang po ang trabaho ng mga taga Mindanao? At saka major exporter ang Mindanao ng mga pagkain. Oo. Sa kokwa nga Galing-galing pala nung kokwa nila, no? Mga fruits, Oo. ganyan. Ayan. So, Kaya, talagang- kung isipin natin, maganda ang agricultural economy ng Mindanao, pero kung mahina, kung wala namang infrastructure na tama, paano naman nila yung matatransport mga, yun? alam mo yung mga saging, pineapple,
Diyan, ang gagaling sa Mindanao. durian, Durian. mangustin. Oh. Kaya, Pomelo. oo, dito naman sa norte, sibuyas. Pero dahil sa smuggling ng sibuyas, ay nabubulok na lamang ang sibuyas ng mga farmers natin sa daan. Ay nagiging 5 pesos na lang a kilo. At saka recently, Ma'am Cora, ay nakita ko dun sa news na ang ano yun, may na-discovery ang customs na naka-freezer na ilang milyong tunuladang sibuyas lang pala, nandun lang. Ito naman kasing Department of Agriculture, Secretary Chu Laurel. Ilang beses po ba sabihin na yung pag-i-import po ng mga sibuyas at ibang mga kainin ay dapat po yan talaga na according to a scientific study kung saan itong mga panahon na ito o buwan na ito ay walang produkto ang Pilipinas, kaya pwedeng mag-import. Hindi naman po pwede na habang nag-i-produce mga farmers ng sibuyas, may dati ng import ng sibuyas, kaya naman po dumagsa. Masyadong maraming sibuyas na po na sa merkado. Kawawa na po ang farmers natin. Kasi dyan sila kumikita yung mga smugglers dyan kumikita sa importation. Yun natumbok mo, Ma'am Cora. Dahil nga po mga kababayan, dito sa importation, marami yung kumikickback Marami din pong smuggler, tawag dyan, technical smuggling. Yan din po ang mga hinaing namin sa sugar industry sa Negros Occidental at Negros Oriental. Na yung pang technical smuggling ng asukal, yan po ang isa sa mga sanhi kung bakit mababa po ang presyo ng asukal ngayon at halos sa break-even na mag-give up na yung sugar planters uli. Yung nangyari ito noon sa time ng tatay ni Bongbong Marcos nung kinontrol nila, monopolize nila ang presyo ng asukal at nagtayo sila ng National Sugar Trading. Pero di ba walang nakukulong, no? Walang Alam naman nakukulong. kasi may mga kaso sa smuggling, pero wala talagang nakukulong Kaya Wala tuloy-tuloy nang nakukulong na drug lord Ma'am Cora. Pati sa pag ng bigas yung pag-angkat ng bigas, meron din smuggling. Pati sa sibuyas, di ba? Ano nangyari? Sibuyas, Sino bang hindi? bawang. Nasaan na yung mga nag-smuggle ng sibuyas? Nasaan na sila? Bakit hindi sila nakulong? Wala may kaso. kaso yun di ba? May kaso yun Sabi may kaso. Wala naman akong pero hindi alam. nakukulong. Oo. Sino ba? Kailan ba makukulong si Martin Romualdez? Ombudsman Boying Remulla. Itong palakpak ko, nauudlot, Ang tagal naman makulong ni Martin Romualdez dyan. Kaya po mga tao, naghihintay po ng may mananagot. Hindi po ba? Kasi sabi nga ni Lee Kuan Yew, ang Pilipinas daw, kaya hindi po talaga nagbabago, cycle na lang ng corruption. Dahil wala naman na penalty. Kasi doon sa kanila noon, di ba, yung mga magnanakaw, pinapa-firing squad nila. Yun. Sa atin, alam nyo naman, nagpapalit ang politika, nakakalimutan, ganyan-ganyan. Pero ito, kakaiba. Dahil kailan lang yung smuggling ng sibuyas na yun, 4 years ago, pag-upo pa lang ni BBM, nag-smuggling na agad sila dun. At siya ang Secretary of the Department of Agriculture noon. Pero hanggang ngayon, 4 na taon na, wala pa rin nakukulong sa sibuyas. Pambihira naman. So, ano na lang ang iisipin ng mga ibang bansa sa atin. Kaya, di ba, Ma'am Cora, may utang na naman si BBM? Napaghulihan na nga tayo. Ang Vietnam, ang laki na ng angat kesa sa atin, di ba? Dati, nangungulelat ang Vietnam. Tayo ngayon ang nangungulelat. Oo. Medyo angat na lang tayo konti sa Cambodia at Laos, pero Grabe naman, Cambodia at Laos. ganun na yung status ng ating economy. Sa turismo lang angat na yung Vietnam sa atin Kung titingnan mo, lit-lit kaya ng mga city nila doon. At pero makikita mo talagang yung infrastructure nila kasi, di ba? Tumutulong yung mga sa kanilang nila, tourism. Gaganda, tapos yung organized ang kanilang tourism, meron online reservations, mga ganyan, tsaka mura yung package. Mura ang hotel. Tsaka mura din ang pagkain. Dito mahal lang mahal magbiyahe domestic. Napakamahal ng airfare, napakamahal ng shipping. Lahat dito sa Pilipinas ay napakamahal. Napakamahal ho. At kaya ang mga tao ay nalulugmok na sa kahirapan. Habang nakikita nila, anong sinabi ng
mga 18 na dating sundalo, maleta-maleta, nakikita nila sa video, maleta-maleta ang pera ang hinatid sa mga congressman, sa mga opisyalis ng gobyerno, may mga senador pa daw. Kaya palagay mo, Ma'am Cora, saan ho considering the facts and figures that you see now, palagay nyo sa 2 taon pa ni BBM ay ano kayang kaya niya na iangat pa itong ekonomiya natin? Siguro, ganyan, 2%, 3%. Hindi na lalampas ang 3% yan, mahirap. Tsaka yun nga, dadami yung walang trabaho. Sa loob ng 2 taon po, mukhang walang pag-asa. Tsaka lalaki yung utang. Dahil lalaki yung utang at ang mga inflation rate ay parang hindi naman po talaga kaya niyang ibaba yan. Alam mo, sinisisi nila yung oil crisis. Pero actually, yung December, wala pang oil crisis eh. Ang growth noon, 3%. Oo. Tapos yung oil crisis nangyari second half of March na lang yan eh. So most of the first quarter, walang crisis. Pero 2.8% ang growth rate ng ekonomiya. So, ano nga asahan nila? Maski ngayon, bumabagsak na yung presyo ng crudo, di ba? 78 na lang. So, maski bumagsak ang inflation, mahina pa rin ang economy. Kasi yung trabaho ang importante. Kung walang trabaho, walang investments, mahina ang economy. Pag walang trabaho, mahina ang investment, mahina ang economy, diba? walang gagastusin, Walang kikitain ng mga kumpanya. kikitain, mas maraming Pilipino ang nagugutom. Kaya ito po ang panawagan natin sa ating gobyerno. Ibaba nyo na lang po yung mga tax namin para naman po may konting ginhawa naman ang mga pobreng Pilipino. Tsaka itigil na nila talaga yung corruption. Kasi hanggat meron yan, at tsaka walang accountable, walang papasok na investors dito. Corruption remains to be the number one reason why we are a poor country and our development is very, very slow. Our debt, national debt is very high. And of course, confidence of investments is very, very low. Yeah. And so, why will BBM wonder why hindi tayo napanalo ng seat man lang doon sa National Security Council? Ang baba naman ang tingin ng ibang bansa sa atin. At sino po naman dapat sisihin doon? Di ko nga alam kung anong sasabihin niya sa SONA eh. Baka naman may makulong na, Ma'am Cora, by this time. So, pero pagdating sa ekonomiya, hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Siguro, na naman siya, magbubudol na naman siya. Yun na. Sayang kung hindi niya naman pala kaya yung mga pinagsasabi niya sa atin 4 years ago. Imagine, dami niyang promises noon. Wala naman nangyari. Yun. Kaya nga nagsalita na ako di ba? Kasi wala naman sumusulat sa mainstream media. Dahil pala, lumabas dun sa investigasyon, meron palang mga media personalities na tumatanggap. Yun. Diba? Kaya, mga kababayan, wag niyo pong tantanan ang inyong mga pagkomento at protesta sa kapalpakan ng administrasyon ng gobyerno natin dahil pagmamahal po ito natin sa ating bayan. Magpapatuloy po ang Usapang Matino next week, every Wednesday. Matatag, matapang, matapat. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Thank you.